Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon, ang biographical drama film na, Padman. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula sa bagong kasal na sina Lakshmi at Gayatri. Araw-araw ay masaya silang nagsasama bilang mag-asawa. Isang araw, dinatnan si Gayatri at ayon sa matandang kaugalian, ipinagbabawal ang babaeng may regla na madikit sa kanyang asawa. Kinaumagahan, nang isasampay niya ang telang pinantapal niya ay nagulat siya sa butiki kaya nabitawan niya ito at napayakap sa asawa. Agad niyang isinampay at tinago ito sa asawa. Napag-alaman ni Lakshmi na gumagamit ang asawa ng tela bilang pasador. Pinagbawalan niya ito na gumamit ng tela bilang pasador. Gayunpaman, tumanggi si Gayatri at sinabihan siyang huwag makikialam sa problema ng kababaihan. Nagkusa si Lakshmi na bumili ng pasador sa pharmacy ngunit laking gulat niya nang malamang napakamahal nito sa halagang 55 rupees. Di sapat ang dala niyang pera kaya nanghiram siya sa kaibigang si Pablo. Pag-uwi niya sa bahay ay inabot niya ang pasador sa asawa. Sa una ay natuwa si Gayatri, ngunit nang makita niya ang napakamahal na presyo ng pasador ay tumanggi siyang gamitin ito. Sinabi niya sa asawa na ibalik ito sa pharmacy. Gayunpaman, hindi tumatanggap ng sauli ang pharmacy kaya binitbit niya na lang ito at dumiretso siya sa trabaho. Kadarating niya lang sa pagtatrabahuhan ay naaksidente ang isang kasamahan niya. Mabilis na kumuha ng basahan ang isa niyang kasamahan ngunit pinigilan niya ito dahil maiimpeksyon ang sugat. Naisip niyang gamitin ang sanitary pad pansamantala habang sinusugod nila sa ospital ang kasamahan. Nagreklamo ang kasamahan niya sa paggamit niya ng pad dahil ang bagay na iyon ay hindi dapat hinahawakan ng lalaki. Sa kabila nito ay pinuri siya ng doktor dahil malinis ang pad di tulad ng basahan na marumi na maaaring magdulot ng impeksyon sa pasyente. Sa kabilang banda, nagtataka ang doktor kung bakit siya may dalang pad. Sinabi niyang para iyon sa kanyang asawa dahil ayaw niyang gumamit ang asawa ng basahan kapag may regla ito. Pinuri ng doktor ang kanyang saloobin dahil 10 sa 12 babae na ginamot sa ospital na iyon ay nakaranas ng impeksyon dahil sa paggamit ng maruming tela. Posible rin itong maging sanhi ng pagkabaog o kamatayan. Pag-uwi niya mula sa ospital, napagtanto ni Lakshmi na kung mura lang ang pad ay hindi magdadalawang isip ang kanyang asawa na gamitin ito. Nagtataka siya na sa kabila ng pagiging manipis at magaan ng bagay na iyon ay napakataas ng presyo nito. Out of curiosity, binuksan niya ang laman ng sanitary pad. Napag-alaman niya na cotton lang ang laman nito na binalot sa manipis na sapin. Napag-isipan niyang mag-eksperimento sa paggawa ng sanitary pad. Nanghingi siya ng mga materyales na gagamitin sa mga kaibigan tapos ay binuo niya ito gamit ang pandikit at dahon. Agad na binigay ni Lakshmi ang pad sa kanyang asawa ngunit sa kasamaang palad ay pumalpak ang eksperimento niya. Tumagas ang dugo sa pad sa sari ng asawa kaya kinailangan niya pa itong labhan ng magdamag. Muli ay sinabihan niya si Lakshmi na huwag makisali sa mga bagay na hindi niya dapat salihan dahil hindi ito makakabuti sa kanya bilang lalaki. Dahil dito ay pinagpatuloy ni Gayatri ang paggamit ng tela. Kinabukasan ay namasyal sila sa isang lugar. Nakita nila ang estatwa ni Hanuman na kayang biyakin ang nyog. Gustong magpabasbas ni Gayatri sa rebulto sa halagang 51 rupees. Ngunit tumanggi si Lakshmi dahil alam niya kung paano gumagana ang rebulto at ito ay isang kalokohan na pakanalang ng may-ari. Sumunod na araw ay ipinagpatuloy ni Lakshmi ang paggawa ng pad. Nagdagdag siya ng plastic upang hindi ito tumagas. Matapos mabuo ay agad niya itong pinasubok sa asawa. Gayunpaman, tumanggi si Gayatri dahil di na siya naniniwala sa ginagawa ni Lakshmi. Sinabi niya pa na bawal sa lalaki ang makialam sa pambabaing bagay. Mas nanaisin niyang mamatay sa sakit kaysa mabuhay sa kahihiyan. Habang naglalakad si Lakshmi ay nakasalubong niya ang mga kapatid. Nang ipakita niya ang dalang pad ay biglang ikinahiya siya ng mga ito at nilayuan siya. Di niya alam kung sino ang pwedeng sumubok sa ginawa niyang pad. Nagtungo siya sa bahay ng isang kapatid niya. Habang kumakain ay di sinasadyang nakuha ng pamangkin niya ang pad sa bulsa niya at ginawa itong laruan. Napahiya ang kapatid niyang babae sa harapan ng asawa at mga biyenan niya dahil kalalaking tao ni Lakshmi ay may dala itong pasador. Nagsumbong ang kapatid niya sa ina nila dahil kahihiyan ang idinudulot ng ginagawa niya sa buong pamilya. Iniisip ng buong pamilya na nawawala na sa sarili si Lakshmi. Pati ang kanyang sariling ina ay ikinahihiya na rin siya. Sinabi ni Lakshmi na ginagawa niya ang lahat ng ito upang protektahan ang kalusugan ng lahat ng babae sa pamilya nila.
Ngunit hindi nila tinanggap ang paliwanag niya. Napaisip siya kung bakit mas nangangamba ang pamilya niya sa kahihiyan kaysa sa kalusugan nila. Kinagabihan ay napanaginipan niya ang asawa na inooperahan dahil sa impeksyon dulot ng paggamit ng maruming tela. Ang panaginip na iyon ang lalong nagbigay sa kanya ng motibasyon upang makagawa ng malinis at magagamit na pasador. Nagpunta si Laxmi sa isang medical school para humingi ng tulong sa pagpapabuti ng kanyang binubuong pad. Sinubukan niyang magbigay ng sample sa mga estudyante ngunit tinatanggihan siya ng mga ito hanggang sa makilala niya ang isang medical student na gusto siyang tulungan. Gayunpaman, nabigo ang estudyante dahil ayaw subukan ng mga kaeskwela niya ang pad dahil natatakot silang tumagas ito, wala itong tatak, at pinaghihinalaan nila na may problema sa pag-iisip ang gumawa nito. Nahihiya ang estudyante na sabihin kay Laxmi na nabigo siya kaya sinubukan niyang dayain ang feedback form ngunit nabisto siya ni Laxmi. Isang araw, may natanggap na reklamo ang may-ari ng pagawaan na nasira ang duyan na ginawa nila kaya ipinaayos niya ito kay Laxmi. Sinabi ng may-ari na kapag may ginawa sila ay dapat muna nila itong subukan bago ibigay sa customer. Nagbigay ito ng ideya kay Laxmi na kailangan niya munang subukan ang produkto bago ipasubok ito sa iba. Muli ay bumalik siya sa paggawa ng pads. Nakabili siya ng panty at gumawa siya ng paraan upang masubukan niya ang ginawa. Sinuot niya ang panty na may pads at dugo ng kambing, tapos ay naglagay siya ng improvised rubber at hose para tuloy-tuloy ang pagtulo ng dugo sa pad. Sa una ay wala siyang nakitang problema. Ngunit nang subukan niya ito sakay ang bisikleta ay tumagas ang dugo sa pantalon niya. Upang malayo ang sarili sa kahihiyan ay tumalon siya sa ilog. Dahil sa ginawa niya ay inakusahan siya sa pagdumi ng ilog gamit ang dugo. Pati tuloy ang lahat ng mga dating ginawa niya ay naungkat. Nagdulot ito ng matinding kahihiyan sa asawa niya. Ilang saglit pa ay dumating ang mga magulang ni Gayatri at pilit na binawi siya kay Laxmi. Dumating din si Pablo na ipinagtanggol si Laxmi sa pagsasabing dugo ng hayop at hindi ng tao ang ginamit ng kaibigan sa eksperimento. Sa huli ay hiniwalayan siya ng asawa dahil sa kahihiyan. Bago pa ipataw ang kaparusahan sa kanya ay nagdesisyon siya na lisanin ang nayon nila. Nag-iwan siya ng salitang, ibabalik niya ang respeto ng asawa, gagawin niya ang lahat anuman ang mangyari, at kung kinakailangang magpunta siya ng impyerno ay gagawin niya ito. Nagtungo siya sa ibang lugar malayo sa mga taong makikitid ang utak. Patuloy ang kanyang pagsasaliksik kung paano siya makakabuo ng pad. Nalaman niya na ang ginagamit sa paggawa ng sanitary pad ay hindi ordinaryong cotton kundi cellulose fiber. Sunod na ginawa niya ay nagpunta siya sa isang eskwelahan upang alamin kung ano ang cellulose fiber at saan makukuha ito. Upang makamit ang gusto niyang malaman, namasukan siya bilang katulong at tagapag-alaga ng anak ng professor. Sa kasamaang palad ay laging abala ang professor. Isang araw, sinabi niya na kaya siya namasukan ay upang makakuha ng libreng kaalaman sa professor. Sinabi ng alaga niya na nasa internet na ang lahat ng gusto niyang malaman. Gamit ang Google, sa wakas ay nalaman niya kung ano ang cellulose fiber at kung bakit ito maaaring gamitin bilang isang pad. Sinabi ng bata na kailangan niyang tumawag sa Amerika upang makakuha nito. Nagimbento siya ng pangalan ng kumpanya at nagpanggap na malaki ang kapital. Sa tulong ng bata ay nagawa nilang makakuha ng sample ng cellulose fiber mula sa Amerika. Di nagtagal ay dumating ang in-order niyang sample. Gayunpaman, ang natanggap niya ay white cardboard lang. Sa di inaasahan ay kinahig ito ng aso. Doon niya napagtanto na ang cardboard ay nagiging cellulose fiber kapag pinaghiwa-hiwalay ang mga hibla nito. Naabutan siya ng propesor at nagtataka ito sa ginagawa niya. Inamin niya na layunin niyang makagawa ng sanitary pad. Nahiwagaan ng propesor at tinanong siya kung lalaki ba siya. Sumagot siya na paano matatawag ng isang tao na lalaki siya kung hindi niya kayang protektahan ang isang babae. Nakita ng propesor ang kanyang mabuting hangarin kaya ipinakita nito sa kanya ang makina at kung paano ginagawa ang sanitary pad. Gayunpaman, napakamahal ng presyo ng makina at hindi niya kayang bumili nito. Nang umalis ang propesor ay tinignan niyang mabuti ang detalye at bawat yugto ng proseso sa pagbubuo ng sanitary napkin. Simula sa paghihiwalay ng hibla, compression, pagbabalot at panghuli ay sterilization. Nagdesisyon si Laxmi na mag-resign sa bahay ng propesor tapos ay nangutang siya ng pera upang makagawa ng makina. Gamit ang natutunan niya sa dating pinapasukan na shop,
Bumuo siya ng makina gamit ang mga improvised na kagamitan. Pagkatapos niyang mabuo ang makina ay nagsimula siyang gumawa ng kanyang unang sanitary pad at ang resulta ay hindi nalalayo sa kalidad ng mga sanitary pad na nabibili sa pharmacy. Isang gabi sa isang pagtatanghal, ang artist na si Pari ay biglang dinatnan. Inutusan niya ang kasama na bumili ng pad. Ngunit malalim na ang gabi kaya sarado na ang mga pharmacy. Aksidente nilang napagtanungan si Lakshmi kung saan sila makakabili ng pad. Binigay niya ang ginawang pad na ipinagtaka ng mga kababaihan kung bakit meron siya nito. Kinaumagahan ay pinuntahan ni Lakshmi ang resort kung saan naka-check-in ang mga babae. Tinanong niya ang babaeng nakita doon kung ano ang masasabi nito sa ibinigay niyang pad. Nang sabihin ng kasama niya na si Lakshmi ang nagbigay ng pad, sinabi ni Pari na wala itong pinagkaiba sa ibang napkin. Labis ang kasiyahan ni Lakshmi sa narinig na feedback mula sa isang babae. Sinabi niyang hindi nila alam ang pinagdaanan niya, mabuo lang ang bagay na iyon. Sinabi niya pa na si Pari ang kauna-unahan niyang customer. Samantala, hinihikayat si Gayatri ng kanyang kapatid na pirmahan ang divorce paper ngunit umaasa siya na magbabago si Lakshmi at magkakabalikan sila. Ilang saglit pa ay nakatanggap siya ng tawag sa asawa na nagsasabing nagtagumpay siya sa paggawa ng sanitary pad. Imbis na matuwa ay natulala at napaiyak si Gayatri dahil sa tagal ng panahon ay sanitary pad pa rin ang inaatupag ng asawa niya na para sa lahat ay isang kasalanan. Gumuho ang mundo ni Lakshmi sa narinig sa asawa at sa kapatid nito. Sa kalsada ay nasalubong niya si Pari na na-curious sa nagawa niyang bagay. Isinama niya ito sa paggawaan kung saan niya binubuo ang sanitary pad. Sinabi niya kay Pari na ang paggawaan ay nagdulot sa kanya ng maraming gabing walang tulog, pagtakwil ng asawa, ina, kanayon at lahat ng respeto niya sa sarili. Ito ay upang maproteksyonan ang kanyang pamilya at asawa. Nagkautang siya ng 90,000 rupees, mabuo lang ang paggawaan ng murang pad. Paghanga na may kasamang awa ang naramdaman ni Pari para sa kanya. Nang magbigay muli ng sample si Lakshmi kay Pari ay nagmungkahi ito na mas makakabuti kung may dikit ang isang side ng pad. Sa bahay ni Pari habang hinahanda ng ama niyang propesor sa Indian Institutes of Technology ang tanghalian, nabanggit niya na ginawa siyang guinea pig ng isang tao. Tinanong ng ama niya kung sino ang henyong nakagawa ng bagong makina. Samantala, sinugod si Lakshmi ng pinagkakautangan niya. Ilang saglit pa ay dumating ang driver ni Pari upang makausap si Lakshmi sa cellphone. Sinabi ni Pari na dalhin niya ang ginawang makina sa Delhi para sa isang kompetisyon dahil ang mananalo ay makikilala sa buong bansa at magkakamit ng 200,000 rupees. Sinabi ni Lakshmi sa pinagutangan na, kung gusto mong mabayaran kita ay pautangin mo ako ng 500 rupees. Pagkatapos ay dinala niya ang nagawang makina sa Delhi upang isali ito sa kompetisyon. Sa event hall, isa-isang tinignan ng mga hurado ang mga ginawa ng mga kasali sa kompetisyon. Pagdating kay Lakshmi, masigasig niyang ipinaliwanag sa mga hurado ang kanyang innovation at kung paano ito gumagana. Ipinagmalaki niya na manual man ang makina niya, kaya nitong gumawa ng sanitary pad sa murang halaga na 2 rupees lang. Gayunpaman, nang ihayag kung sino ang nanalo sa kompetisyon ay iba ang napili. Nalungkot si Lakshmi at lumabas ng bulwagan. Di nagtagal ay sinundan siya ni Pari upang damayan. Sumunod din ang ama ni Pari upang sabihin sa kanila na nakuha ni Lakshmi ang President's Award for the Life-Changing Innovation of the Year. Nang iabot ang award sa kanya ay nagsabi ang host na kung may Superman, Batman at Spider-Man ang Amerika, ang India naman ay may Padman. Nalathala ang parangal na binigay kay Lakshmi sa pahayagan at tinagurian siyang superhero. Nakarating ito sa mga taga-nayon, pamilya at asawa niya. Nagdiwang sila sa tagumpay niya sa bahay ni Pari. Nagpayo si Pari na ipapatent niya ang nagawang makina. Samantala, masayang sinalubong si Lakshmi ng mga kanayan dahil sa nakuha niyang award at tinuring siyang bayani. Pinakita niya sa mga kanayan ang ginawa niyang innovation. Ngunit nang ibigay niya ang nagawang produkto nito, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Para sa mga tao doon ay isang malaking kasalanan ang paggawa ng isang lalaki ng bagay na gamit sa maselang parte ng babae. Matapos ang insidenteng iyon ay tinawagan niya si Pari upang sabihin na di nila kailangang ipapatent ang innovation niya dahil isa itong sumpa. Di maintindihan ni Pari kung bakit ganoon na lang ang sentimiento ni Lakshmi sa makinang pinaghirapan niya. Pinuntahan ni Pari si Lakshmi upang tulungan itong ibenta ang mga sanitary pad na ginagawa niya.
Nagbahay-bahay si Pari at ipinaliwanag ang kahalagahan ng paggamit ng sanitary pad para makabenta siya. Pagbalik ni Pari sa paggawaan ay hindi makapaniwala si Lakshmi na tanggap ng kababaihan ang produkto niya at binili nila ito. Sinabi ni Pari na dahil babae siya ay pinaniwalaan siya ng kapwa niya babae kaya nabenta ang lahat ng dala niya. Nakipagsapalaran si Lakshmi sa paggawa ng maraming sanitary pad sa pamamagitan ng pag-hire ng mga kababaihang walang pinagkakakitaan. Dumami ang natulungan niyang empleyadong babae na gumagawa at nagbebenta ng produkto niya. Isang araw ay nagmungkahi ang isang empleyado nila na lagyan ng tatak ang produkto dahil nahihiya ang mga babae sa pagbili ng pad. Ipinangalan nila ang sanitary pad sa pangalan ni Pari. Simula noon ay laging sold out ang produkto nila. Gustong makatulong ni Lakshmi sa ibang nayon kaya nag-loan sila sa bangko upang makagawa ng maraming makina at mabigyan ng trabaho ang mga kalalakihan. Bukod pa rito ay dadami ang mabibigyan nila ng sariling negosyo at trabaho sa iba't ibang nayon ng India. Di nagtagal ay nakatanggap sila ng order ng makina mula sa iba't ibang parte ng mundo. Isang araw, nakatanggap ng tawag si Pari mula sa United Nations upang imbitahan si Lakshmi na magsalita sa New York. Lumipad si Lakshmi at Pari patungong UN headquarters sa New York upang magsalita tungkol sa social impact of menstrual hygiene. Dahil parating magkasama ang dalawa, unti-unting nabubuo ang pag-ibig sa pagitan ni Lakshmi at Pari. Bago magsalita sa stage ay hinalikan ni Pari si Lakshmi upang bigyan ito ng lakas ng loob. Mahina man at barok siyang magsalita ng Ingles, naparating niya ng maayos at kumpleto ang kanyang mensahe sa lahat ng audience. Ikinuwento niya ang lahat ng kanyang problemang pinagdaanan upang matupad ang pangarap niya. Ipinakilala niya si Pari bilang unang customer niya at siya rin ang dahilan kung bakit siya nagtagumpay. Ang lahat ng kanyang mga pinagdaanan ay nagbigay ng inspirasyon sa lahat ng nakikinig. Nang matapos ang event, nakatanggap ng tawag si Lakshmi mula kay Gayatri na nagmakaawa na magsama na silang muli. Hiniwalayan at ikinahiyaman siya ng asawa, nananatili pa rin ang tibay ng pagmamahalan nila. Mabigat sa puso ni Pari at Lakshmi ang sitwasyon dahil nahulog na ang loob nila sa isa't isa. Masakit man ay madaling naka-move on si Pari dahil sa umpisa pa lang ay alam niyang may asawa si Lakshmi. Pagdating sa airport ay malungkot silang nagpaalam sa isa't isa. Sinabi ni Lakshmi na nakaukit ang pangalan ni Pari sa puso niya kailanman. Pagdating sa nayon ay ipinarada siya ng mga tao na parang bayani. Mga taong hindi naniwala sa kanya at itinakwil siya noon. Ngunit nagbabago ang panahon. Pinupuri at ipinagmamalaki na siya nila ngayon. Sa huling eksena, sabik na nilapitan siya ng kanyang asawa. Naiyak sila sa labis na kasiyahan dahil sa wakas ay nagkabalikan na silang muli.